Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako'y hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Tiyak natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan. Samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pa ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Siyol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan. O kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim ng pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.
Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumusunod sa anak niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kaawa-awa kayo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo ay libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Kaawa-awa kayo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi niyong yan, inaamin ninyo na kayo nga ay mga anak ng nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mahal natin yung mga libingan ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Kaya pag dumarating ang Todos los Santos, ay inaayos natin yung mga libingan. At karamihan, pinipinturahan natin ng puti para maging maganda sa paningin. Sapagkat alam natin, sa loob ng mga libingan, naroroon ang mga labi ng mga mahal natin sa buhay. Kaya pagka Todos los Santos, napakaganda ng mga sementeryo, lalo na kapag napinturahan ng puti. Sa Ebanghelyo natin ngayon, ginamit ni Jesus ang mga libingang pinipinturahan ng puti, ginamit niya ito sa negatibong paraan. Ikinumpara niya yung pagpapaimbabaw ng mga pariseyo at mga eskriba sa mga libingang pinipinturahan ng puti. Yung kanilang pagiging ipokrito, yun ang kahulugan ng pagiging mapagpaimbabaw. Sabi ni Jesus sa mga eskriba at mga pariseyo, katulad kayo ng mga libingan na pinipinturahan ng puti. Maganda sa panglabas, pero alam naman natin sa loob ng libingan ay kabulukan. Nabubulok yung bangkay ng mga pumanaw na.
Bagamat siyempre, ginagalang natin yung mga labi na mga mahal natin sa buhay, pero kung titingnan sa negatibong paraan, ang laman ng mga libingan ay walang iba kung hindi kabulukan. At ito ay kabaligtaran ng nakikita sa labas. Kaya nga pinapaganda natin yung labas para hindi natin maalala na yung nasa loob nito ay kabulukan, nabubulok na mga bangkay. At sabi ng Panginoong Yesus, kung ikaw ay ipokritong tao, para kang libingan. Pinapaganda mo ang panglabas mo. Gusto mong ipakita sa lahat na ikaw ay mabait, na ikaw ay mabuti, na ikaw ay banal. Pero sa totoo lang, sa kalooban mo, sa puso mo, dahil ikaw ay ipokrito, ay punong-puno ka ng pagkukunwari. Punong-puno ka ng mga sangkap ng kasalanan at kasamaan. Ganun ang mga ipokrito. Yung mga ipokrito magaling magpanggap. Nagpapanggap silang banal, mapagmalasakit, kunwari ay tumutulong sa iyo. Pero kung sino yung tumutulong sa iyo, siya rin ang maninira sa iyo pagtalikod mo. Ganon ang mga ipokrito. No, mga plastic, sabi nga natin. Kunwari ay mabait, kunwari masipag, kunwari maasikaso, kunwari mapagbigay, pero lahat ay pagpapanggap lamang. At nakakalungkot na ang mga leader nung panahon na yon, mga eskriba at mga pariseyo, ay mga ipokrito. Kaya mabibigat ang mga salita ni Jesus sa kanila, pero sana para gisingin sila at magbago, na wag silang maging ipokrito. Wag silang maging panglabas lamang ang kagandahan at kabutihan. Ang hangad ng Panginoon, maging mabuti tayo sa loob man, sa labas man, at lalo na sa ating kalooban. Ang kabaligtaran ng pagiging ipokrito ay yung pagiging tao na merong integridad. Mahalagang salita yung integridad. No, integrity. Men and women of integrity. Yan ang gusto nating magkaroon tayo sa simbahan man at sa lipunan. At sana tayo mapabilang sa mga taong may integridad. Marami mga tao ngayon, ibinenta na nila yung kanilang integridad. Ibig sabihin, mapagpanggap na. No, mabuti sa labas, pero sa loob, hindi. Pero yung taong may integridad, mabuti siya, panglabas man at pangloob. At paano mo malalaman na ikaw ay may integridad? Na ginagawa mo ang tama at mabuti kahit walang nakakakita. Diyan natin masusukat kung meron tayong integridad. Kaya nga tatanungin mo yung sarili mo, anong ginagawa mo kapag walang nakakakita? Pag may nakakakita, walang problema. Magaling tayong magkunwari. Magaling tayong umarte. Magaling tayong magpanggap. Kunwari masunurin. Kunwari madasalin. Kunwari banal. Pag may nakakakita. Pero pag walang nakakakita, ano kayang ginagawa natin? Sino ka kapag ka walang nakakakita? Ikaw lang ang nakakaalam nun, pati ang Diyos. Kaya nga tayo lang at ang Diyos ang nakakaalam kung tunay kang banal at mabuting tao, kung meron kang integridad. At kung ano ang ginagawa mo kapag walang nakakakita,
yon ang totoong ikaw. Hindi yung ginagawa mo pag may mga nakakakita. Kaya kung anong ginagawa mo kapag walang nakakakita, yon ang totoong ikaw. Kaya ikaw lang ang makakaalam, pati ang Diyos, kung tunay nga na ikaw ay banal, mabuting tao, at tunay na matuwid. Hangarin natin na huwag tayong maging mga libingan, panglabas ang kabutihan at kagandahan, pero bulok sa kalooban. Yung mga korap na tao, yan ang mga parang libingan. Tamang-tama yung pangalan na korap, ibig sabihin bulok. Bulok sa loob, pero yung panglabas, maganda. Yung maraming mga politiko na korap, ganyan, ano? Gagaling magsalita, gagaling mangako, at akala mo talagang concerned, pero bulok ang kalooban. Marami rin sa ating ganon, korap, bulok sa loob, pero sa panglabas ay akala mo kung sinong santo santita. Pero sana ay hangarin natin na maging malinis ang kalooban natin. Talikdan natin yung pagkukunwari, yung masamang hangarin, masamang motibo, alisin natin sa mga puso natin. Isuko natin sa Panginoon yung mga kabulukan sa kalooban natin. Hayaan natin sa pamagitan ng Kanyang grasya at pagpapatawad, malinis ang mga kalooban natin. Para tayo ay maging mga taong may integridad. Malaya nating ginagawa kung ano ang tama, kung ano ang mabuti, may nakakakita man o wala. Hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na naghahatid sa pinahalagang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulat sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nawala ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao sa buhay, nawa ito'y tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal. Itaas natin sa Panginoon ang intensyon ng mga nagpapamisa nating mga kapatid, lalo na ang mga may sakit, at ang intensyon para sa mga pumanaw. Tahimik natin itong ipanalangin. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo
sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon. Amin ang ginaganap. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag na bigay mong kaligtasan. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan. Kinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabagot dinarangal sa pamagitan ng anak mong kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.